beses ko bang sasabihin na hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo? Kahit ano pang gawin mo, hindi kayang linisin ang kaartehan mo ang iyong karumihan. Para sa akin, isa kang mabaho at nanglilimahid na basura! Loretta, anong ginagawa mo? Nakita mo na nga nag-iimpake, nagtatanong ka pa. Kaya nga ano ibig sabihin nito? Saan ka pupunta? Saan pa? Eh di sa langit! Sawang-sawa na ako sa mala-impernong lugar na ito. Kaya lalayas na ako. Ano ba pinagsasabi mo? Inaano ba kita? Ano ba kasalanan ko sa'yo? Hindi ka marunong tumupad sa pangako mo. Ang sabi mo, bibigyan mo ako ng magandang buhay. O ano tong napala ako sa'yo? Bakit saan ba ako nagkulang? Sabihin mo sa akin. Nagutom ka ba kahit minsan? Ha? Kailan ko hindi natugunan ng kalam ng isikmura? Ang babaw mo naman, Roman. Ganyan lang ba kasimple ang pangarap mo? Ang kumain ng 3 beses isang araw? 10 taon na tayo nagsasama at may 2 na tayong anak. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Yun na nga eh. 10 taon na ako nagtitiis at umaasa. Pero wala ako nakitang pagbabago at pag-asenso sa buhay natin. Nakakabagot ang maghintay sa wala. Ano ba gusto mo? Ginagawa ko naman ang lahat para matugunan ang ating pang-araw-araw na pangangailangan. Yun ang problema, Roman. Kahit anong gawin mo, hindi pa rin sapat ang sinasabi mong lahat-lahat. Dahil hindi ka marunong makontento. Masyado ka mapaghanap. Lahat tayo naghahangad ng maginhawa at marangyang buhay. Bakit meron bang mali doon? Buhay mayaman pala gusto mo eh. Bakit isang taxi driver lang na katulad kong pinaksalan mo? Oo, tama ka. Ikaw talagang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, bakit ikaw pa ang pinatulan ko? Kaya nga panahon na para ituwid ko yung mga pagkakamali ko. Loretta! Iiwan na kita. Sasama na ako sa lalaki tutupad sa aking mga ambisyon at pangarap. Please lang, Loretta. Huwag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita. Aalis na ako. Bitiwan mo nga ako. Huwag! Mahawak sa amin ng iyong mga anak. Huwag mo nang isang kala ng mga anak natin. Nakapag-desisyon ako. At hindi na mababago yon. Pero Loretta... Ano ba? Tama na kasi. Tigilan na natin ang kahibangan na to. Hindi na kita mahal. Ang hirap bang intindihin nun? Hindi ko matatanggap yun. Hindi. Ay, ayoko na nga sa'yo. Loretta! Ayoko na. Inay! Bakit po ninyo inayaang umalis si Inay? Bakit po hindi niyo siya pinagilan? Cherry, anak. Hindi ko gustong umalis siya. Pero ayaw niyang magpapigil. Bakit po hindi siya nagpaalam sa amin ni Kuya Melvin? Kasi nasa school kayo nang umalis siya. Saan po ba siya pupunta? Ewan ko, hindi ko alam. Babalik pa po ba siya? Siguro, pero hindi ko alam kung kailan. Pero bakit po ba siya umalis? Nag-away po ba kayo? Hindi anak. Hindi kami nag-away dahil love kong nanay mo eh. Pero iniwan po niya tayo, Itay. Siguro po, hindi na po tayo love ni Inay. Hindi. Siyempre, love tayo ng inay mo. May problema lang siya. Huwag kang mag-alala, anak. Balang araw, babalik din siya. Love na love ko po si Inay, Itay. Kaya hihintayin ko po ang pagbabalik niya. Inay, umuwi ka na ba? Kawawa ako mga pati kayo nadadami sa pagiging ambisyosa ng nanay niyo. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil mamahalin ko kayo at aalagaan. Halika, anak. Ako ang tatayong ama't ina ninyo habang kayo'y nabubuhay. Hindi ko kayo pababayaan. Dahil mahal na mahal ko kayo. Nakaligo na ako. At chilled bath soap ang ginamit kong sabon. Kaya mabango na ako. O ano? Game ka na ba?
Eh, sana Pride Bar o Pride Powder na lang ang ginamit mong pampaligo. Ano? Mas bagay sa iyon. Grabe ka. Lakas mo mga asar. Yung kapal ng mukha mo ang grabe. Ilang beses na kitang pinalayas pero ayaw mo pa rin umalis. At bakit naman ako aalis? Ano, para meron ka ibahe dito at masolo ka ng kirida mo? No way! Makaasta ka, parang asawa na kita. Gayong kerida rin naman kita. Akong kasalukuyan mo kinakasama, kaya ako pa rin ang may higit na karapatan sa'yo. Ako lang ang pwede magsabi kung sino may higit na karapatan sa akin. Basta. Hindi ako papayag na masolo ka ng pangatlo mong kirida. Bahala ka. Pero huwag kang manggugulo. Dahil ako mismo ang kakaladkad sa iyo palabas. I'm sorry, Paolo. Hindi ko yan kayang ipangako. Ano pa ba gusto mo, Noemi? Halos na ibigay ko na sa iyo lahat ng layaw mo. Hindi ka pa rin ba nakukontento? Ikaw ang hindi makontento. Dahil naghahanap ka pa rin ng iba. Halos ginawa ko na nga ang lahat para mapaligaya kita. Nagpatiwa-tiwarik na nga ako. Nagpatumbling-tumbling sa kama. Pero bakit ganoon? Hindi ka pa rin ba masaya? Laos ka na. Ano? Kaya kailangan mo nang mawala sa eksena. May bago ng bida sa buhay ko. Okay, fine. May magagawa ba naman ako? Pero hindi gagandang istorya kung walang kontrabida. At ako yon. Kaya, humanda siya. Dahil gagalingan ko ang acting ko. Ano? Tatlo tayo dito? Bakit ganoon? Anong magagawa ko? Hindi ko mapalaya si Noemi. Kapit to ko eh. Ang hirap naman ng ganun. Magulo yun eh. Don't worry. Problema ko na yun. Akong bahala. Anong magiging setup natin? Shifting? Akit ka sa gabi, tapos sa kanya ka sa umaga? Paolo, komplikado yun. Walang ganoon, Loretta. Dahil sa iyo ko araw at gabi. Tayong dalawa magkasama sa isang kwarto at may sariling silid si Noemi. Nasaan na ba siya? O ano pa? Ayun, naglalamyerda. Mabait ba yun? Sa palagay mo ba, magkakasundo kami? Depende. Ba, hanggang ka na pala. Siya nga pala, Noemi. Siya si Loretta. Loretta, si Noemi. Glad to meet you, Noemi. Ano ka mo? Nagagalak kang makilala ko? Plastic ka pala eh. Bakit mo naman nasabi yan? Para kasing natutuwa ka pa na nakita mong iyong karibal. Pero ako hindi. Dahil ang totoo, nabubuhisit ako sa'yo. Sabi ko na sa'yo, Noemi, ayoko ng gulo. Oh, don't worry, my dear. Darating din tayo dyan. Total, plastic ka naman, Loretta. Kaya sige, makikipagplastikan muna ako sa'yo ngayon. Gusto mo ipagtimpla kita ng kape? Never mind. Salamat na lang. O bakit natatakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko lalagyan ng lason. Kung gusto mo, share pa tayo sa isang tasang kape. Isipin na lang natin na si Paolo yung kape. Oh, di ba ang saya? Hati tayo sa kanya. Pwede ba, Noemi? Iwan mo muna kami. Oh, sure, my dear. No problem. Pagbibigyan ko kayo ngayon. Sa mga susunod na araw na lang ako manggugulo. Huwag mong intindihin yun, Roman. Baka nababagot lang siya at naghahanap ng ibang environment. Babalik din siya. Malabo na yun, Estela. Matagal na kasi siyang hindi kontento sa buhay. Ayoko naman siyang kumprontahin dahil baka mag-away lang kami. Pero yun mismo nangyari at biglaan pa. Wala ka bang nakitang senyales na lalayasan kanya? Ramdam ko naman, noon pa man, parang gusto niya akong iwan. Wala pa lang siyang magandang mapupuntahan kaya hindi siya makaalis-alis sa poder ko. Kung ganun, nakakita na siya ng greener pasture. Ganun na nga. Nakakapanibago eh. Ang hirap pala. Hindi ko alam
kung hanggang kailan ko mapaglalabanan ang pangungulila. Pati na rin sa dalawa kong anak. Naaawa ako sa kanila. Dapat siguro maging abala ka para mas madali ka makalimot. Ganito. Tulungan mo na lang kaya ako. May bala kasi ako mag-loan sa bangko eh. At gagawin kong collateral itong bahay. Bakit? Ano ba gagawin mo? Gusto kong bumili ng panibagong taxi, kahit 2 o 3 unit. Marami ka naman sigurong kilalang iba pang taxi driver, di ba? Magandang idea yan. Sige. Tutulungan kitang palaguin ang maliit mong negosyo. Leche buhay naman to. Ano ba ang problema? Oo nga, Noemi. Bakit? Di mo ba nagustuhan yung niluto ko sinigang? Ah! Ito bang pinagmamalaki mong sinigang? Pweh, walang kalasa-lasa. Oh, masarap naman. Baka ang panlasa mo may diferensya. Oo na. Ako na may diferensya. Lagi naman ako mali sa paningin mo. Di ko rin naman kasi maintindihan kung ano yung gusto mong timpla eh. Nung isang araw sabi mo masyadong maasim. Tapos ngayon naman matabang. Ikaw na lang kaya magluto. Ah, inuutusan mo ba ako? O bakit atsay ba ako sa bahay na to? Hindi naman sa ganun. Kaya lang... Shut up! Tigilan mo na ako. Dahil ang totoo, sinasadya mo talaga maasar ako dahil gusto mo lumayas ako dito. O, ikaw lang naman ang nagsusumiksik dito. Isinusuka ka na nga, nagpupumilit ka pa rin. Ganyan ka ba ka-desperada? Sige, pagtulungan niyo ako. Akala niyo siguro uuruan ko kayo? Hindi, Paolo. Hindi ako susuko. Nakakawalang gana kayo mga buwisit. Hindi ko gusto yung inasal mo kanina. Sige. Ganyan nga, pagsabihan mo ko. Hindi na ako magtataka kung siya ang kakampihan mo. Huwag mo kong gawing tanga. Alam ko, sinasadya mo pakitunguhan ng hindi maganda si Loretta dahil naiinggit ka sa kanya. At ano gusto mo? Makipagmabutihan ako sa kanya? Alam mong imposible yun mangyari. Noemi, umayos ka. Kung hindi mo magagawang makisama kay Loretta, umalis ka na sa pamamahay na ito. Ilang beses mo na yung sinabi para kasi rampla ka. Pero sa pagkakataong ito, mapipilitan na akong gumamit ng dahas at puwersa. Kaya huwag mo sagarin ang pasensya ko. Dahil ilalagay kita sa dapat mong kalagyan. Kahit anong mangyari, hindi mo ako mapapaalis dito. Hindi. Over my dead body. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ayaw mo ba matahimik tayong lahat? At paano ako matatahimik? Pagkatapos mo akong pakinabangan, itatapon mo na lang ako ng basta-basta? Nakinabang ka rin naman, di ba? Nakarating ka sa lahat ng gusto mong puntahan. Nakukuha mo lahat ng gusto mo. Kaya kung tutuusin, mas malaki ang naging pakinabang mo sa akin. Ayun na nga eh. Nasanay na ako sa ganung uri ng buhay. Ayoko na bumalik sa basurahan na aking pinanggalingan. Bakit noon eh? Naghihirap ka na ba? Ha? Tuloy naman ang ligaya mo dahil binabayaran ko pa rin ang credit card mo. Oo nga. Pero hindi lang naman pera mo ang kailangan ko, kundi ikaw. Oo, aminin ko. Nung umpisa, pera mo lang ang habol ko. Pero sa 2 taon natin pagsasama, natutuhan na kitang mahalin. Kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo kong maging masaya sa piling ng taong gusto kong makasama. O bakit? Mahal ka ba ni Loretta? Ha! Paolo, wag mong dayain ang sarili mo. Dahil alam mong pera mo pa rin ang habol niya. Alam ko. Lahat ng mga naging babae ko, pera lang ang habol sa akin. Panahon lang yan, Noemi. Kaya tanggapin mo na lang na tapos na ang panahon mo. Tapos na ako sa'yo. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo, tapos ka na sa akin. Pero hindi pa ako tapos sa'yo. At ipaglalaban kita
Kahit hanggang kamatayan! Tay! Namimiss ko na po si Inay. Oo nga po, tay. Kailan po talaga siya magbabalik? Pasensya na mga anak. Dahil ako man, nangungulila na ako sa nanay niyo. At nagtatanong din ako kung kailan uli natin siya makakasama. Pero bakit po ba niya tayo iniwan? Wala naman po akong alam na kasalanan ko, Inay. Ako rin mo, tay. Goodbye naman ako. Mahal na mahal ka po si Inay. Pasensya na talaga kung hindi ko masagot ang inyong mga tanong. At kung sasabihin ko man sa inyong tunay na dahilan, hindi niyo rin ako maiintindihan. Pero bakit nga po? Ano po ba hindi namin maiintindihan? Mga bata pa kasi kayo. Pero pagdating ng takdang panahon, maunawaan niyo rin ang lahat. Basta't isa lang ang masasabi ko. Mahal na mahal ko kayo. At kahit kailan, hindi ko kayo iiwan. Roman, good news. Na-approve na yung loan application ko. Eh di magaling. Magkano ba inutang mo? 2 million pesos. Ilang unit ba ng taxi sa palagay mo mabibili ng ganong halaga? O hindi mo naman kailangang bumili ng cash. Installment na lang para mas marami kang mabili. Siguro kahit 2 o 3 unit muna, saka ka na lang uli magdagdag kapag naging maayos ang takbo ng operation. Siya nga pala. Kumusta na yung mga anak mo? Hinahanap pa ba nila ang kanilang ina? Oo lagi nga silang umiiyak. At tuwing naalala nilang nanay nila, nakapanlulumo silang pagmasdan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala akong magawa. At hindi ko rin masagot ang kanilang mga tanong. Ganon talaga ang buhay, Roman. Dumarating ang pagkakataong mararanasan natin ng hagupit ng tadhana. Pero lilipas din ang masalimuot na kabanata. Lilitaw din ang makulay na bahaghari pagkatapos ng malakas na unos. Mahigit 1 linggo na pala akong hindi naglalaban. Marami na rin itong labahin ko. Pero okay lang. Loretta, akin ilalagyan ng mga maruruming damit ni Paolo. Ako na maglalaba. Ay, trabaho ko to. Kaya ako maglalaba. Ganon. Oh. Nagpapalapad ka ng papel kay Paolo. Eh? Epal ka talaga, no? Ako ba ngayon ng epal? Humarap ka nga sa salamin. Bago mo ako paratangan ng ganyan. Hindi na kailangan. Dahil kung salamin ang huhusga, ako pa rin ang lalabas na mas maganda. Ibang klase pala salamin ang kailangan mo. Salamin sa mata. Kasi malabo din yung paningin mo. Yung mukha mo ang malabo, buwisit ka. Huwag ka na kasing trying hard. Ako na yung bumalik sa trono mo, ano? Ako na ang bagong reyna sa buhay ni Paolo. Tapos na ang term mo. Katulad ka ng presidente dun sa Amerika. Talo na ayaw pang bumaba sa pwesto. Ganon. Aray! Niya ka. Walang niya ka rin, hayop ka! Hindi kita uruan! Hintik ka! Kakalbayin kita! Agaw ka! Ewan ko lang kung magustuhan ka kay Paolo kapag... mo ka! Ikaw ang kakalbuhin ko! Hindi ako makakagaw bilang ng Rosya na kaya kayo nayawan ni Paolo! Ilong ka! Paolo! Hindi ko alam! Kuha mo siya! Akin na siya! Kaya tanggapin mo na lang pagkatalo mo! Hindi ko papayag! Hello si Paolo! Tama na!
hindi kayo tumigil, aalis na ako! Hindi ko na kayo babalikan! Oh, ang sarap mag-drive kapag bagong sasakyan. At doon sa 3 binili mong kotse, ito ang pinakagusto ko. Ganun ba? Eh di kung gusto mo, ito na lang ang gawin mong pampasada. Eh yun nga sanang sasabihin ko eh. Pero may naisip akong mas magandang idea. Gawin mo na lang service ng Grab ang mga kotse mo para hindi agad malaspag. At mas malaking kikitain mo. At pagkatapos ng 3 years, saka mo gawing taxi. Ay, oo nga, ano? What a good idea. Sige, sige. Yan ang gagawin ko. Siya nga pala, Roman. May natitira pa akong pera eh. Sayang kasi kung matetenga lang. Ano kaya kung bumili uli ako ng 2 unit? Tama na muna ang 3. Saka ka na lang magdagdag. At kailangan mo rin ng ekstrang pondo para sa mga miscellaneous expenses. At isa pa, kung magkaroon ng biglaang malaking gastos, di meron ka madudukot. Well, kung sabagay, tama ka. Alam mo, salamat na andyan ka. Para may katulong ako mag-isip sa mga gagawin kong desisyon. Ang dami naman nating biniling personal na gamit. Bakit? Ayaw mo bang puro bago ang mga gamit mo? Siyempre, gusto ko. Pero ikaw, bakit bumili ka rin ng mga bagong gamit? Ang dami mo pa doon sa bahay. Dahil ayoko munang umuwi. Gusto kong magbakasyon sa Tagaytay kahit ilang araw lang. Doon na tayo tutuloy. Uy, paano si Naomi? Yun din ang isa ko pang dahilan. Gusto kong wag muna kayo magpangita para makaiwas sa gulo. Kaya hayaan na lang natin siya maburo sa bahay habang naglilibang naman tayo sa ibang lugar. Sa bagay, gusto ko yan, ha? Para tuloy gusto kong matawa. Siguradong uusok na naman ang puwit ni Noemi sa sobrang inggit. Mga walang iya! Mga hayop kayo! Pinagkaisan niyo ako! Mga buwisit! Buwisit talaga mga yan! 3 araw na sila hindi umuuwi. Nananadya na sila. Lalo ka na, Loretta, punyeta ka. Malamang ikaw ang nagsulsul kay Paolo. Kaya humanda ka sa susunod natin pagkikita. Dahil mararanasan mong lupit ang galit ko! Papatayin kita, Loretta! Papatayin kita! Salamat naman. Dumating ka na. Noemi? Nasaan si Paolo? Bakit hindi kayo magkasama? May dinaanan pa kasi siya. Sandali. Hanggang dyan ka na lang. Huwag kang lalapit. Anong tinatago mo? Bakit nasa likod mo ang kanang kamay mo? Ito ba? Ito bang gusto mo makita? Oh my God! May hawak siyang kutsilyo. Matalas ito, Loretta. Katatapos ko lang ihasa. Gusto ko sanang testingin sa'yo. Gusto kong lagyan ng gripo yung tiyan mo! Teka muna! Maghunos dili ka! Hindi, Loretta! Hindi na ako makakapagpigil pa! Dahil nanggigigil na ako sa'yo! Papatayin kita! Papatayin kita! Wag! Uy! Anong nangyayari sa'yo? Nananaginip ka ba? Oh, isang masamang panaginip. Gusto akong patayin ni Noemi. Nako, huwag mo kasi siya masyadong isipin para hindi mo siya mapanaginipan. Bakit ko naman siya isipin? Nakalimutan ko na nga yung iba pang mga bagay.
dahil nalibang ako ng gusto. Pero, bakit ganon? Bigla akong kinabahan. Ay, huwag mong intindihin yun. Dahil hindi ko hahayaang saktang ka ni Noemi. Oh. Gagamit na ako ng dahas kapag ginawa niya yun. Hindi ko pa rin makontak si Paolo. Mukhang sinasadya niyang umiwas sa akin. At pang-apat na araw na ito, wala pa rin sila. Kinagalit nila ako ng gusto. Ayun ang baseball bat. Walang niya ka, Paolo. Pinaliwala mo na ako. Ewan ko lang kung hindi sumakit ang ulo mo sa gagawin ko. Ang sarap magwala. Alin bang unahin ko? Alam ko na. Itong malaking picture frame yung nakasabit dito sa dingding. Una kong wawasakin. Hampasin ko nitong hawak kong baseball bat. Ayos! Isang hampas ko lang. Durog ang salamin at bumagsak dito sa sahig. Pero hindi pa ako kontento dahil dudurugin kong pagmumukha mo! Pasalamat ka, Paolo, dahil picture mo lang ang pinagbalingan ko! Sa susunod, mukha mo na iwawasakin ko! Ano bang magandang isunod? Ayun ang aquarium. Itong libangan ni Paolo ang magpakain ng mga alaga niyang isda. Sorry na lang mga chong, dahil ito nang huling araw ninyo sa tubig. Mula ngayon, sa sahig na kayo lalangoy! Kawawang mga isda, nangingisay sa sahig. Pasensya na kayo kung nadamay kayo. Sira ulo kasi ang amo nyo eh. Nakaka-strike to na ako. Isa pa para strike 3. Dapat yung mas matindi. Ayun, yung malaking TV na lagi niya pinapanooran ng YouTube. Ang ganda pa naman ng TV ito. Pero mawawasak lang. Sayang. Pero okay lang. Marami namang pera si Paolo na pambili ng bago. Pero ngayon, tapos ng silbi mo. Kaya I'm sorry, Mr. TV. Pwede ka na mag-resign? Okay. Solve na ako. Nailabas ko ng pagka-bad trip ko. Kaya, Paolo, ikaw naman. It's your turn. Dahil ikaw naman ang mababad trip. Ano nangyari rito? Nagkabasag-basag yung mga gamit. Ang daming nakakalat na bubog. Oh, hindi lang dito sa sala. Pati na rin dito sa kusina. Basag yung picture frame ko. Pati yung TV at aquarium. Huwag mo sabihin, sino ay may kagagawa nito? Uy, sino pa ba? Siya lang naman mag-isa na iwan dito. Malaki na talaga ang sayad sa utak ng babaeng yun. Ay! Ano yun? Doon sa garahe. Hayop ka! Tama na yan! Huwag ka nalapit! Dahil ikaw ang isusunod ko! Babasagin ko yung bungo mo! Ano ba itong pinagkakagawa mo? Nakita mo na sa loob, di ba? Kaya dito rin sa labas,
Basag na rin ang ilaw at windshield nitong kotse mo! Nababaliw ka na ba? Ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Oo! Malapit na talaga ako mabaliw! At kasalanan mo yon! Ako ba ngayon nasisisihin mo sa kabaliwan mo? At sinong hindi mababaliw sa kagagawan mo? Ilang araw kayong nawala, tapos hindi kita makontak! Ginawa niyo akong tanga sa loob ng ilang araw! O ano ba ang pakialam ko sa'yo? Sino ka ba sa buhay ko? Baliwala ka na sa akin! Kaya huwag kang umasta ng ganyan! Yun na nga eh! Minaliwala mo ako! Kaya ako nagkakaganito! Sorry, Noemi. Pero kailangan matigil ang panggugol mo. Ipadadampot kita sa pulis at mananatili ka sa kulungan hanggat hindi mo nababayaran ang damage na ginawa mo. Di ko akalain totohanin mo yung banta mo. Pinakulong mo si Noemi. Oo. At wala siyang pampiyansa dahil nabawi ko na ang ATM card. Wala rin siyang naitabing pera dahil maluho siya. Pero paano kung makagawa siya ng paraan? Makalabas. Hindi niyo tayo tatantanan. Alam ko. Kaya aalis na tayo rito. Hindi lang para makaiwas sa gulo, kundi gusto ko rin magbago ang environment. Saan tayo pupunta? Sa Davao. Doon muna tayo maninirahan. Tatlong taon na rin pala nakalipas. Wala ka pa rin bang balita kay Loretta? Wala na. At hindi na ako interesado. Sa katunayan, nakalimutan ko na siya. Hindi mo na ba siya mahal? Hindi na. Dahil may bago na akong mahal. Oh, talaga? Sino naman ang maswerteng babaeng yon? Sino? E di ikaw. Ah, Ikaw ang mahal ko. Roman, huwag kang magbiro ng ganyan. Baka maniwala ako. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ko. Maniwala ka sana. Mahal kita. Alam mo bang talaga yung sinasabi mo? Roman, gusto ko lang ipaalala sa'yo. Mahigit 10 taon ang tanda ko sa'yo. Kaya nga hindi ko kagad nasabing damdamin ko eh. Dahil ayokong isipin mong pera mo lang ang habol ko. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa'yo. Isa kang mabuting tao, Roman. Malaki ang naitulong mo sa akin sa pagpapalago ng aking negosyo. At sa paglipas ng panahon, unti-unti na rin nahulog ang loob ko sa'yo. Kung ganun, mahal mo rin ako? Oo. Oo, Roman. Mahal din kita. Ilang araw ka na namang hindi umuwi. Saan ka nang galing? Masanay ka na lang. Huwag ka na magtanong. Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari sa'yo. Malay ko ba kung meron ka ng ibang inuuwian? O anong pakialam mo? Ah, bakit ganyan ka kung magsalita? Tapatin mo nga ako. May pinalit ka na ba sa akin? Alam mo, Loretta, lahat ng bagay naluluma. At kapag luma na, dapat palitan ng bago. Pagkatapos ng 15 taon, ngayon ka pa magluloko. Pasalamat ka nga eh. Dahil tumagal ako sa'yo ng 15 taon. Matagal ka ng face out, Loretta. Oh, Obsolete ka na. Kaya dapat na kitang palitan. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na lang ng Maynila dahil hindi na kita kailangan. Ang sarap naman itong sinigang. Eh siyempre, masarap magluto si Stella eh. Naku, salamat naman. Nagustuhan nyo. Lagi naman po, Mama Estela. Masarap po talaga kayo magluto. Bigla ko tuloy naalala si Inay. Masarap din po kasi siya... Shut up, Cherry. Ah? Pwede ba? Huwag mo na uli siyang babanggitin dahil nawawalan ako ng gana.
Bakit kuya? Ano bang masama sa sinabi ko? Huwag mo na kasing ipaalala ang mga bagay na matagal nang nakalibing sa hukay. Teka. Nasa harap kayo ng pagkain. Huwag kayong mag-away. Yan po kasi, masyado po kasi mainit ang ulan ni Kuya Melvin. Dahil nakakabadrip ka. Tama na sabi yan, ano ba? Huwag na nating pag-usapan pang bagay na ito, okay? Bakit po, Itay? Pati po ba kayo? Nakalimutan niyo ng lubusan si Inay? Pwede ba, Cherry? Matuto kang rumispeto. Nasa harap natin si Mama. Pagkatapos ang walang kwenta nating ina ang paulit-ulit mong binabanggit. Melvin, don't worry. Okay lang ako. Hindi po okay sa akin yun, Mama. Dahil malaking insulto yon. Hindi lang sa inyo, kundi sa ating lahat. Huwag mong lalahatin. Dahil hindi ako kasali doon. Kung galit ka pa rin kay Inay hanggang ngayon, problema mo na yan. Huwag mo ako itadamay. Ay nako, nawalan na talaga ako ng gana. Makaalis na nga! Kayo po, Itay. Nawalan din po ba kayo ng gana sa sinabi ko? Okay lang yun, anak. Dahil naintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin ang kuya mo. Meron siyang pinaguhugutan ng galit. At hindi natin siya masisisi. Kung talagang wala na akong silbi sa'yo, siguro kailangan ko nang umalis. Babalik na ako sa Maynila. Very good. At least hindi mo na hinintay na ipagtabuyan pa kita. O magkano kailangan mo? Pamasahe lang at konting panggastos. Siguro pwede na yung 10,000. Okay. Baka sabihin mo, kuripot ako. Ano kaya kung doblehin ko? Gagawin ko ng 20,000. Ayon sa napagtanungan ko, meron ng ibang kinakasama si Roman. Ito yung address na sinabi sa akin. Siguro, narito din sina Melvin at Cherry. Sana makita ko sila. Excuse me? Ano pong kailangan nyo? Wala po. Kanina pa kita napansin na lilinga-linga dito sa loob. May hinahanap ka ba? Pasensya na po, ma'am. Meron lang kasi kung hinahanap na address. Parang naliligaw yata ako. Sino po ba yun? Ano pong pangalan niya? At baka sakali na kilala ko. Ay, hindi bali na lang po, ma'am. Maraming salamat na lang. Pasensya na ho sa abala, ha? Mama? Oh, bakit? Sino pong kausap ninyo dyan sa tapat ng gate? Nagtatanong lang. Meron daw siyang hinahanap eh. Malamang si Cherry na yan. Cherry? Ikaw ba yan? Paano mong nakilala si Cherry? Sino ka ba? Sino po kayo? Paano niya nalaman na... Inay? Kayo po yan? Oo, anak. Ako ito. Kumusta ka na? Inay! 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 Inay, salamat po, Inay. Nagbalik kayo. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Inay! Oh, bakit diyan kayo nag-uusap? Pumasok kayo sa loob. Napakalaki talaga ng kasalanan at pagkukulang ko sa inyo. Ay, sana mapatawad niyo ako. Inay, paulit-ulit na po kayong humingi ng tawad. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang importante ay ang ngayon. At kung paano po tayo makakapag-umpisang muli. Pinapatawad ko na po kayo. Salamat, Cherry. Salamat at napatawad mo ako. Ikaw, Roman.
Magagawa mo rin ba akong patawarin? Kung nagawa kang patawarin ng anak natin, sino ba naman ako para tikisin ka? Maraming salamat, Roman. Ay, nasa na pala si Melvin? Nasa trabaho pa. Mamayang gabi pang uwi niya. Ganun ba? Sana matanggap din niya ako kapag nakita kami. Loretta, mahirapan ka kay Melvin dahil malaking galit at hinanakit niya sa'yo. May sapat siyang rason para magalit at maghinanakit. Hindi ko na siya masisisi kung hindi niya ako magagawang patawarin. Pero gagawin ko ang lahat para punan ang mga pagkukulang ko sa inyo. Iyon naman ay kung mamarapatin ninyo. Paano yan, Stella? Papayag ka bang dito muna si Loretta? Siya pa rin ang legal mong asawa, Roman. Kaya kung tutuusin, ay mas higit ang kanyang karapatan. Oo, mag-asawa pa rin kami dahil mananatili ang bisa ng aming marriage contract. Pero sa papel at legalidad na lang ang pagiging mag-asawa namin. Dahil sa aking puso at isipan, ikaw ang aking asawa. Ikaw ang aking mahal. Kaya wala kang dapat ikabahala. Roman, salamat naman kung ganun. At huwag ka rin mag-alala. Dahil welcome na welcome sa pamamahay na ito si Loretta. Napakabuti mo, Stella. Kaya napakapalad ko na isang katulad mo ang makasama ko sa buhay. Ang bait po talaga ni Mama Stella, Tay. Wala na akong masabi. Tama ka. Kaya lalo tuloy akong humangat na pamahal sa kanya. Sana naman po mapamanahan ni Mama Stella si Kuya Melvin ng kahit konting kabaitan. Sana nga. Pero wala tayong magagawa eh. Dahil ang bawat isa sa atin may kani-kanyang damdaming dapat irespeto ng bawat isa. Pero paano po yan? Kung hindi matanggap at mapatawad ni Kuya Melvin si Inay. Pumayag na si Stella kaya mananatili rito si Loretta sa ayaw at sa gusto ng kapatid mo. Tama bang narinig ko? Andiyan na po si Kuya. Itay, pwede po ba ninyong ulitin yung huli niyong sinabi? Baka kasi nagkamali lang ako ng dinig. Tama ang narinig mo, Kuya Melvin. Nagbalik na si Inay. Ano? Nasa pamamahay na ito ang inutil at walang kwenta mong ina? Oo, anak. Naririto na ako. Ang kapal ng mukha mo! Huwag mo akong tatawaging anak! Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero pinagsisisihan ko na yun. Sana naman... Hindi! Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Kahit pa 1,000 beses ka magsisi. Naiintindihan kita kung iyan ang nararamdaman mo. Pero umaasa ako... Huwag na! Huwag ka nang umasa dahil hindi mangyayari yon. Hindi na magbabago pa ang damdamin ko para sa'yo. Bahala ka. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa. Alam ko na balang araw... Sabi ko naman sa'yo, hindi na! Shut up! Huwag kang bastos! Patapusin mo muna magsalita si Inay bago ka sumagot. Do not interrupt her! Ikaw ang bastos! Dahil nakikisabot ka sa usapan namin. Huwag mo kaming pakikialaman. Hindi ko pwedeng hayaang bastusin mo sa harap ko si Inay! Problema ba yun? Eh di tumalikod ka kung ayaw mong makita. Ganyan ba? Ganyan ba kung sumagot ang isang matinong tao? Pakilamera ka kasi! Cherry, manahimik ka na lang muna. Ay, Hayaan mo magsalita ang kuya mo.
Sige, Melvin. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin. Kahit namurahin mo pa ako, okay lang. Tatanggapin ko lahat ang masasakit na salita na ibubukol mo sa akin. Bakit? May mababago ba kung mumurahin kita? May mapapala ba ako kung babastusin kita at lalaitin? Wala, Loretta. Wala. Dahil kahit ano pang sabihin ko, hindi maghihilom ang malalim na sugat na naging sanhi ng pag-abandono mo sa amin. Sige. Ituloy mo ang pagsasalita. Makikinig ako. Sana nga naririnig mo ang aming panaghoy at hinagpis nung iniwan mo kami. Halos araw-araw kaming umiiyak ni Cherry. Pagsapit ng gabi, umiiyak pa rin kami hanggang sa kami ay makatulog. At sa aming paggising, muli ka naming naaalala. Kaya minsan pa, aagos na parang bukal ang luha sa aming mga mata. Hindi lang sa pagtulog, maging sa aming pagkain, hinahanap namin ang iyong presensya. At mapapahikbi na lang kami tuwing makikita namin ang bakanting upuan na dapat sana ikaw ang nakaupo. Ang daming mga tanong sa aming murang kaisipan, pero wala kayong mahagilap na sagot. Bakit mo kami iniwan? Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? May kasalanan ba kaming nagawa? Araw-araw kaming nakatanaw at nakabantay sa bintana dahil hinihintay namin ang iyong pagbabalik. Umaasa kaming muli naming masisilayan kahit ang inyong anino. Pero wala. Wala ka! Nasa ka ng mga sandaling yon? Anong ginagawa mo? Naroon ka sa kandungan ng ibang lalaki! Nagpapakasarap ka at nagpapakasasa sa layaw at kaligayahan! Samantalang kami, nangungulila at nagdudusa! Sinlakas ng kulog ang iyong halakhak, pero sinlakas naman ng ulan ng pagpatak ng aming mga luha! Anong klase kang ina? Nasaan ang iyong konsensya? Hindi mo man lang naisip ang iniwan mong pamilya habang nagpapakalunod ka sa maranyang buhay. Hindi ka man lang nagparandam sa loob ng 15 taon. Oo! 15 taong kang wala! Tapos ngayon, bigla kang lilitaw at umaasa kang sa isang iglap magiging normal ang lahat. Ano yun? Magic? Hindi yun ganun kadali. Kaya wag mo ko sisisihin kung singtigas ng bato ang puso ko. Dahil ikaw ang dahilan nun. Hindi ako kundi ikaw. Ikaw ang nagpatigas ng puso ko. Pinatigas ng hapdi at kirot na itinanim mo sa aking dibdib. Patawarin mo ako, Melvin. Patawarin mo ako. Sige. Madali akong kausap. Willing ka bang maghintay? Oo, anak. Hihintayin ko kung kailan mo igagawan ang iyong kapatawaran. 15 taon mo kaming inabandona. Kaya maghintay ka rin ng 15 taon. At baka sakali mapatawad pa kita. Bakit hindi ka nagsalita kanina? Pinanood mo lang sila. Pinili ko talagang manahimik. Dahil gusto kong maging malaya silang mailabas ang kanilang saloobin. At dahil doon, alam kong kahit papano,
Nabawasan ang bigat na dinadala nila sa kanilang dibdib. Pero sobrang bigat talaga ang dinadala ni Melvin. Masyado niyang dinibdib ang pangyayari. May sapat siyang dahilan para maging nanakit kay Loretta. Pero bakit si Cherry? Nagawa agad niyang patawarin ang kanyang ina. Dahil magkaibang kanilang pagkatao at ugali. Oo, parehong sakit na kanilang dinanas. Pero hindi parehong kanilang pagtanggap sa hindi ka nais-nais na katayuan. Kahit naman ako, matindi rin noon ang aking hinanakit. Pero sa paglipas ng panahon, naghilom din ang sugat sa aking puso. Maraming salamat. Dahil malugod mo akong tinanggap sa iyong pamamahay. Hindi lamang ako ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Dahil naging tahanan na ito ng buong pamilya ni Roman. At syempre, kasama ka na rin doon. Ibang klase ka talaga. Wala na akong masabi. Hindi lang ang pagkukulang ko kay Roman ang iyong pinunan, kundi pati na rin sa aking mga anak. Nang dahil sa iyo, nakapagtapos sila ng pag-aaral sa isang disenteng eskwelahan. Huwag mong ibigay sa akin ang lahat ng credit. Dahil magkatulong kami ni Roman sa pagtataguyod ng aming kabuhayan, pati na rin sa pagtataguyod ng dalawa niyong anak. Kaya nga, tatanawin ko itong malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Pero sana naman, makabawi ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga anak. Ang dami pong labada ninyo, Inay. Tutulungan ko na po kayo maglaba. Wag na. Meron namang washing machine, kaya mapapadali yung paglalaba ko. Kayang-kaya ko na ito. Basta, tutulungan ko na rin po kayo. Isipin na lang po ninyo, ito ang bonding moment natin. Okay, sige. Bahala ka. Sabi ko na nga ba narito na ang mga marurumi kong damit. Pasensya ka na kung kinuha ko ang mga maruruming damit mo. Ako na maglalaba. Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong maglaba? Kaya pwede ba, huwag mo na uling pakikialaman ng mga gamit ko? Bakit ba ang sungit mo? Alam mo namang ayaw na ayaw kong pinakikialaman ng mga gamit ko nang hindi nagpapaalam. Pasensya na talaga, anak. Gusto ko nang namang labahan yung marurumi mong damit. Napapansin mo ang marurumi kong damit. Pero napansin mo rin ba ang marumi mong konsensya at maitim na budhe? Yun ang una mong labahan para naman luminis ang iyong pagkatao. Wow, grabe! Kung magsalita ka, parang perpekto ka. Sino ka ba? Parang husgahan si Inay. Diyos ka ba? Tama na yan. Huwag na kayong mag-away. Sige, Melvin. Isusoli ko sa lalagyan yung mga marurumi mong damit. Wag na! Ako na lang. Dahil lalo lang dudumi ang mga damit ko kapag nahawakan mo. Ibang klase ka talaga, kuya. Hindi na kita makilala. Ibang-iba ka na. Ang laki ng ipinagbago ng ugali mo. Ngayon lang lumalabas ang masama kong ugali. Dahil nasa harap ko ang aking pinagmanahan. Ang kintab na nitong sahig. Ay, kailangan matapos ko agad ang paglilinis dito sa kwarto ni Melvin. Baka magalit siya kapag inabutan niya ako rito. Anong ginagawa mo rito? Melvin? Pumasok ka sa silid ko nang walang pahintulot. Alam mo bang violation of privacy ang ginagawa mo? Pinlansya ko kasi yung nilaban mong damit. Pinasok ko sa aparador mo. Tapos nakita ko rin na marumi itong sahig. Kaya nilinis ko. Pinakintab ko. Bakit? Sinabi ko bang gawin mo yon? Anak,
Huwag mo akong tatawaging anak. Dahil lalo lang ako nabibwisit sa'yo. Pasensya na, Melvin. Sana naman, huwag mong masamain yung mga ginagawa ko para sa'yo. Gusto ko lang namang makabawi ng mga pagkukulang ko. At sa palagay mo makababawi ka sa napakalaki mong utang? Ikaw na mismo ang nagsabi, di ba? Willing akong pagsilbihan ka sa loob ng 15 taon kung yun ang kinakailangan para mapatawad mo ako. At naniwala ka naman. Sira ulo ka pala eh. Basta itong tandaan mo ha. Kahit anong gawin mo, hindi na maibabalik ang dati kong amor at tiwala sa'yo. Ay, grabe. Natambakan ako ng trabaho. Hindi ko natapos sa opisina. Kaya kailangang ituloy ko rito sa bahay. Inaantok na ako. Pero kailangang matapos ko ito. Melvin. Magkape ka muna. Sino may sabi sa'yo ipagtimpla mo ako ng kape? Nakita ko kasi abala ka sa trabaho. At mukhang inaantok ka na. Kaya pinagtimpla kita ng kape. O sige na, inumin mo na habang mainit pa. Ayoko yan. Yung timpla ni Mama Estela ang gusto ko. Tikman mo muna. Para malaman mo yung lasa ng timpla ko. Ayoko nga eh. Kaya wag mo na akong kulitin. Sige na, Melvin. Kahit isang higop lang. Sabi ng ayoko! 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 Pasensya ka na. Ginagawa ko lang naman ito para makabawi ako. Tama na! Bakit ba ang kulit mo? Ilang beses ko bang sasabihin hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo? Kahit ano pang gawin mo, hindi kayang linisin ng kaartehan mo ang iyong karumihan! Para sa akin, isa kang mabaho at nanglilimahit na basura! Hindi na kita masisisi kung ganyan ang tingin mo sa akin. Kahit pa 10 beses mong baliktarin ang mundo, siya pa rin ang nanay mo. Utang mo pa rin sa kanya ang buhay mo. Yun na nga eh. Sana pwede kong piliin kung sino ang aking magiging magulang. Grabe ka talaga, parang Melvin. Ganun na ba talaga katindi ang hinanakit mo sa kanya? 15 taon na ang nakalipas. Pero yung galit mo, hindi pa rin lumuho pa. Anong magagawa ko? Kung hindi kayang paghilumin ng panahon, ang sugat dito sa puso ko. Dahil yun ang pinili mo. Uy, bakit naman yung kapatid mo? Nagawa niyang patawarin ng nanay mo. Ay nako, paring Benny. Ayoko nang pag-usapan ng bagay na ito. Lalo lang ako nababad trip. Uminom na lang tayo. Sky is the limit. Ay, salamat at dumating ka na. Ano ngayon ang problema mo? Nag-aalala kasi ako. Oras na ng gabi, tapos lasing ka pa. Wala kang pakialam. At uuwi ako kung kailan ko gusto. Anak, delikadong panahon ngayon, kaya mag-iingat ka. Hindi na ako bata. Kaya wag mo ako sesermonan. Teka, aalalayan na lang kita. Bitiwan mo ko. Kaya ko maglakad mag-isa. Ay, mukha ka kasing matutumba eh. Kaya... Sabi ng bitiwan mo ako eh. Ay! Aray! Aray! Ang arte mo. Diyan ka na nga. Aray, yung sakit! Nay! Nay! Nay, ano pong nangyari sa inyo? Ano ginawa sa inyo ni Kuya Melvin? Walang kasalanan si Melvin. Natulas lang ako. Oh my God! Dinudugo kayo! Itay! Itay, tulungan niyo ako, Tay! Bakit? Itay! Oh, Diyos ko! Loretta! Ano nangyari sa'yo? Tayo na, Cherry. Dalhin natin siya sa ospital.
gusto pong pasyente. Why so late? Bakit ngayon niyo lang siya dinala sa ospital? Bakit po? She's been suffering cervical cancer for several years. And now she's in a critical stage. No! After ng mga test na isinagawa namin sa kanya, medyo mabigat na ang sitwasyon. Doc, please, gumawa po kayo ng paraan para maisalbang kanyang buhay. We'll do our best. But frankly speaking, only a miracle can save the patient. Sherry, May kailangan po kayo, Nay? wala naman. Napansin ko lang, anak. Malungkot ka. Bakit? Hindi po, Nay. Wala naman po reason para malungkot ako. Si Stella. Nasa bahay pa po. Pero, mamaya nandito na po si Mama Estela. Gusto ko siyang makausap. Stella, salamat. Maraming salamat na inako mo ang tungkulin tinalikuran ko sa aking mga anak. Wala yun, Loretta. Wala yun. Higit sa lahat, salamat dahil sa kabila ng mga pangyayari, ikaw na naging kapalit ko sa aking asawa at sa pagiging ina ng aking mga anak. Ang siyang karamay ko. Nang bumalik ka, hindi na naging iba ang trato ko sa'yo. Itinuring na kitang isang tunay na kaibigan. Lalo pat malawak din ang naging pangunawa mo ang tungkol sa amin ni Roman. Labis akong nagpapasalamat sa Diyos na binigay ka niya para sa aking pamilya. Paano nga ba kita mapapasalamatan? Ako ang siyang dapat na magpasalamat. Dahil kailanman, hindi mo ko inakong kalaban. Nantatnan mo akong pangalawang asawa ni Roman at stepmother ng mga bata. Napakabuti mo, Stella. Kung pwede nga lang sana madugtungan pa ang aking buhay. Nais ko rin may pagpatuloy ang paglilingkod ko sa'yo. Loretta, sapat-sapat na ang ganap mong pangunawa para ako'y labis-labis mong mapasaya. Kaya naman ngayon may karamdaman ka. Umasa ka. Hindi ako magsasawang pagsilbihan ka. Oo, Loretta. Aasikasuhin kita hanggang sa kailangan mo ko.
Matapos ang maghapong seminar natin dito sa Singapore, mas gusto mong nagmumukmok lang dito sa room mo? Okay lang sa akin. Total, wala naman akong ina-expect ng mga texts or calls. Kasi nga, ino-off mo ang cellphone mo. Istorbo lang kasi. Tapusin muna natin ng 2 weeks seminar dito. Isa pa, naiwan ko yung charger ko sa pagmamadali. Kaya pagbalik ko na lang ng Pinas ako magcha-charge. Paano ka kukontak sa family mo? Okay lang naman, Benny. Alam nilang nasa seminar ako. At lalong alam nilang ayoko ng istorbo. Cherry. Inay, Pero malaki ang ating pagkakaiba. Sabay tayong dumaan sa malagim na bangungot. Kaya lang sinikap kong magising. Pero ikaw, Kuya Melvin, hanggang ngayon pinapangungot ka pa rin. Please. Tama na, Cherry. Tama na. Tigilan mo ng panunumbat sa akin. Hinayaan mo lamunin ng puot ang natitirang pag-ibig dyan sa puso mo. Hinayaan mong patayin ang hinanakit. At ang sama ng loob, ang kadakilaang nagsisilbing liwanag sa iyong matinong isipan. Nakalimutan mo ang naglulumantad na katotohanan. Kahit pagbalik-balik na rin pa ang mundo, siya pa rin ang ating ina. Ang inang pinagkakautangan natin ng buhay. Ah! Ah! Cherry, anak, pasensya na ha. Hindi kita maihatid sa school. Mataas ang lagnat ng Kuya Melvin mo. Aasikasuhin ko muna siya. opo, Nay. Nay naman eh. Lagi na lang si Kuya Melvin ang may bago. Paano naman ako? Naiinggit ang sister ko. Siyempre, favorite ka kaya ng inay. Bago ko, ikaw ang lagi inuuna. Pareho ko kayong mahal. Pantay-pantay ang turing ko sa inyo. Naku! Ang anak ko! Biglang tumawid ng kalsada! May dumarating na tricycle! Melvin! Oh, nakaimpake na ako. Ready na ako. Ako rin. Kagabi pa. Mula nang mapanaginipan ko si inay, So, hindi na rin ako nakatulog. paano? Punta na tayo sa airport. Miss ko na ang family ko. Ikaw? Miss ko na nga rin si inay. Bayad po, ma. May tip na po yan. Galing kasi akong airport eh. Thank you po. Mang Mulo, bakit hindi po kayo namasada?
Nagka-diferensya ang pinapasada kong taxi, kaya ako lang naiwan. Pero okay na, naayos ko na. At teka, ngayon ka lang dumating. Opo. Bakit po parang walang tao sa bahay? Melvin, hindi mo ba alam ngayon ang libing ng iyong ina? Ano po? Oo, ay sa mga oras na to, pupunta na sila sa sementeryo. Mang Mulo, pagbilisan po natin. Habulin po natin ang libing ni Inay, please! Sige. Sumakay ka na sa taxi ko. Sige na! Opo. Dalawang linggo ka nga palang nawala. Nag-seminar po kami sa Singapore. Bilis ka nang nangyari sa nanay mo. Mang Mulo, pakibilisan lang po. Kailangan maabutan ko ang libing ni Inay. Wala tayong kaalam-alam. May malubha pala sa sakit na inilihim niya. Inay! Mang Mulo, mauna na po ako sa inyo. Ay, sige. Sandali! Sandali lang! Parahanin niyo ako! Kuya Melvin! Anak, Inay! Inay! Hayaan natin siya. Gusto mong mayakap ang kanyang atahol. Bago niya ipasok sa nicho ang inay ko, pagbigyan niyo ako. Inay! Inay, nandito na po ako. Inay! Dito ko na lang kayo mayayakap, Inay! Patawarin po niyo ako. Patawad po. Patawarin niyo po ako sa napakalaking kasalanan nagawa ko sa inyo, Inay! Inay! Mayaka po ng maigpit sa atawal niyo. Dahil ito na lang po huling sandaling makikita ko kayo. Inay! Mahal ko po kayo! Mahal ko po kayo! Narinig niyo ba ako, Inay? Mahal ko po kayo. Sana hinahintay niyo naman ako. Para nakahingi po ako ng tawad sa inyo. Inay! Inay, patawad po! Patawarin niyo po ako! Inay! Inay, patawarin niyo po ako, Inay! Inay, mahal na mahal ko po kayo! Inay! Inay! Papa? oh, ikaw pala, Cherry. Umiinom po kayo. Please don't forget. Drink moderately. Yeah, I know my limitations, Iha. Is there something bothering you? Wala naman. Bakit po kayo umiinom? Well, gusto ko lang gumaan ang pakiramdam ko. After
after ng mga nangyari sa family natin. Kung tungkol po kay inay, wala kayong naging pagkukulang. Sa kabila ng naging kasalanan niya, tinanggap pa rin ninyo siya. Tinulungan, kinupkup, ipinagamot, at inalagaan. Isang pambihirang katangiang bibihira pumatagpuan sa isang naging biktima ng tadhana at pagkakataon. Minahal ko rin si Loretta. Lamang, hindi niya yung nagawang pahalagahan. Siguro, yun na talaga ang guhit ng aming kapalaran. Namatay ang inay na alam kong wala ni katiting na hinanakit sa inyo ni Mama Stella. Dahil naging napakabuti ninyo sa kanya. Kailanman, hindi kayo maaaring suruti ng inyong budhi. Lamang, nag-aalala ko para kay Kuya Melvin. Inay, dinalan ko po kayo ng flowers. Happy birthday po. Inunahan ko na po sinap Cherry. Galing nga rin po pala ako sa simbahan. Ipinagdasal ko po kayo. Sabay, humingi na rin po ako ng tawad sa Diyos. Dahil po sa mga nagawa ko sa inyo. Nalalaman ko po, mapapatawad po ninyo ako. Lalo na po ang Diyos. Mapapatawad po niya ako. Melvin, ano ito? Flowers po para sa inyo. Anong okasyon? Sa inyo po wala. Pero kay inay, birthday po niya. At naghatid na rin po ako kay inay ng mga bulaklak sa kanyang puntod. Hindi ko na po maririnig ang pasasalamat niya. Pero dahil nandyan po kayo, ang pasasalamat niyo para na rin galing kay inay. Oh, thank you, Melvin. I'm sure maligaya siya. Saan man siya naroroon? Hindi ko po nagawang ipadamang pagmamahal sa tunay kong ina. Nais ko pong ipagpatuloy sa pamamagitan po ninyo, Mama Estela. Oh, Melvin. Oo pa. Matagal na kitang itinuring na tulad sa isang tunay na anak. Thank you po, Mama Estela. At bagamat wala na po si inay, hindi na po natin siya kapiling. Sa pamamagitan po niyo, ni Itay, at ng kapatid ko pong si Cherry,